Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong pagpunta o muling pagbisita nitong si Papa Dins dito kay Kayla. At ito nga guys, pinuntahan nila Papa Dins itong si Kayla dito sa bago nilang tinutuluyang bahay o inuupahang bahay. Dahil nga nag-chat itong si Ate Yeng dito kay Papa Dins na itong si Kayla nga daw po ay naglayas. At nito nga po, nitong dating nila Papa Dins dito sa bahay nila Kayla ay wala nga dito itong si Kayla. At batay dito kay Ate Yeng at kay Nanay ay apa-apat na araw na itong si Kaylang hindi umuwi doon. Kaya minabuti nila Papa Dins na puntahan itong si Kayla doon sa dati nilang tinitirang bahay. Dahil ayon dito kay Ate Yeng ay doon ito tumutuloy simula nung umalis ito dito sa bago nilang bahay na inuupahan. At pagdating naman nila doon sa dating bahay na tinitirhan nito sila Kayla ay wala din doon si Kayla. At ang nakita nila doon ay yung ginupit na buhok ni Kayla. Kaya sabi nga nito si Papa Dins ay ito yung isa sa palatandaan na itong si Kayla ay wala talaga sa sariling katinoan at kailangan talaga itong maipagamot. At yun nga, abandaan nung ihahatid na nila itong si Ate Yeng dito sa bahay nga nilang tinutuluyan ay namumroblema itong si Papa Dins kung ano bang gagawin dito kay Kayla. At tinanong niya din itong si Ate Yeng kung ano ba yung nakikita nito si Ate Yeng
na pwedeng gawin para dito kay Kayla. Dahil ito sila Papa Dins nga ay desidido ito na ipagamot itong si Kayla. Ang problema nga lang ay pag ipinapagamot nila ito, pag binibila ng gamot, ay ayaw namang inumin nitong si Kayla yung gamot. At yung gamot na yun ang pinagmumulan pa ng kanyang pagwawild pag hindi ibinibigay sa kanya yung kanyang gamot na yun. Dahil ang gusto niya ay siya yung iinom, siya yung masusunod doon sa pag-inom ng gamot na yon. At hindi naman natin alam kung talagang iniinom nga nitong si Kayla yung gamot na yon o itinatapon lang. Kaya itong si Papa Dins ay problemadong kung papaano nga ba, kung ano nga ba ang gagawin nila dito kay Kayla para ito'y maipagamot. Ang isa din kasing iniisip nitong si Papa Dins na isa pang paraan, dahil nga sa ayaw uminom nito si Kayla ng gamot, ay ipaturok na lang yung gamot na para dito kay Kayla. Kaya lang ito nga namang problema siya dahil hindi nga niya inabutan dito sa bahay itong si Kayla, sa dalawang bahay nila. At ang tingin nga niya ay baka nandun na naman sa ilog itong si Kayla o kaya ay nangangalakal. Ito din kasi yung isang problema nila dito kay Kayla, yung hindi nila ito mapigilan sa pagpunta sa ilog at sa pangangalakal nito. Kahit nga binibigyan nito nila Papa Dins ng pera, ay nandun pa rin na yung mga ngalakal siya at mga ngalakal. At ang dahilan ni Kayla ay hindi naman para doon sa pera, kundi ito yung ginagawa niyang libangan pag siya'y naiinip dito sa bahay nila. Kaya nahihirapan sila Papa Dins na kontrolin talaga ito si Kayla. Maging yung kapatid ni Kaylang si Ate Ying at itong si Nanay ay hindi nga kayang kontrolin ito si Kayla sa gusto nito. Dahil ang sabi nga nila, pag pinipigilan nila ito si Kayla at sinasabihan dun sa mga hindi nito dapat gawin, ay nagagalit ito sa kanila. Nagwa-wild ito. Katulad nga daw nito, bago naglayas itong si Kayla, ay kumuha ito o nangupit dito kay nanay ng halagang 200 pesos. At nung mapagsabihan ni nanay, nung makagalitan ni nanay, ay ito nga yung naging resulta. Naglayas itong si Kayla doon sa kanilang bagong tinitirang bahay. At dito nga ito tumuloy sa dati nilang tinitirang bahay. Kaya nga ang plano ni nanay ay ipagiba na lang yung dati nilang tinitirang bahay para itong si Kayla ay hindi na bumalik-balik doon. At nung ihatid nga nila Papa Dins itong si Ate Yeng dito sa kanilang bahay, ay sakto naman na nandun na itong si Kayla. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ito sila Papa Dins na makausap itong si Kayla. At ang plano nga nila ay isama itong si Kayla pag uwi nila sa ka-business house. Kaya lang, nung kausap na nila itong si Kayla, ay ayaw na nito sumama dito kay Papa Dins. At ito yung isa sa nakita natin na naging pagbabago nitong si Kayla. Kung dati-dati ay pag pumupunta dito sila Papa Dins, ay kaagad itong nagkukusang sumama. Siya pa yung nagsasabi na sasama siya. At minsan nga, sabi nito si nanay, ay bago pa dumating ito si Papa Dins, pag alam nito si Kayla na pupunta sa kanila ito si Papa Dins o sila Papa Dins, ay nagagayak na ito ng kanyang mga gamit sa bag. At ang gusto nga nito si Kayla ay sumama dito kay Papa Dins. Pero ngayon ay kapansin-pansin na kahit anong gawin nila Papa Dins sa pangungumbinsi dito, ay ayaw talagang sumama nito si Kayla. Hanggang umabot pa nga sa inopera ni Papa Dins ito si Kayla ng malaking halaga ng pera para sumama lang sa kanila. At sinabi pa nga ni Papa Dins na ipagmumol niya ito at ipagja-Jollibee. Pero yung mga ganong offer ni Papa Dins ay tinanggihan lang nito si Kayla. Hindi talaga nila ito napilit na sumama sa kanila. Alam nyo guys, napansin ko lang, nagsimula lang itong gantong ugali ni Kayla. Simula nung ipagamot ito nila Papa Dins.
Simula nung painumin ito ng gamot nila Papa Dins. Dahil nung una ito nakilala ni Papa Dins, at saka nung mga una niyang vlog dito kay Kyla, ay mahusay naman itong sumagot. Mabilis yung response niya sa mga tanong nila Papa Dins o sa pakikipag-usap nitong sila Papa Dins. At tuwing pupunta nga doon sila Papa Dins, ay gusto nitong si Kyla na sumama kay Papa Dins papunta sa ka-business house. Pero simula nga nung ito'y ipagamot at painumin ng gamot, lalo na nga nung ilang linggo na ito'y nag-stay dito sa ka-business house at sila Papa Dins yung nagpapainom ng gamot, at doon ay talagang tinutukan nila ito si Kyla sa pag-inom ng gamot, na kahit nga magkanggagalit ito, ay pinipilit nila Papa Dins na sila ang magpainom ng gamot at hindi ibigay dito kay Kyla yung kanyang gamot. Simula nun, nagbago na ang behavior nitong si Kyla. At doon din nagsimula na ayaw na niyang pumunta doon sa ka-business house. Ang nakikita ko kasi dito guys, na dahilan kung bakit nagkakaganito itong si Kyla, ay kasi ayaw niya talagang magpagamot. Dahil ang tingin niya sa sarili niya ay wala siyang sakit. Wala siyang diferensya. Maging itong ang paglaki ng kanyang tiyan. Gusto siyang ipa-check up nitong sila nanay. Dahil sa bili ni Papa Dins na ipa-check up nga itong si Kyla. Dahil napapansin nga nila na tuloy-tuloy yung paglaki ng tiyan nitong si Kyla. Pero doon pa lang sa pagpapacheck up na yon ng tiyan niya, ay ayaw na niya sumunod kay nanay. At ang katwiran niya nitong si Kyla, ay wala daw naman siyang nararamdaman. At hindi ito mapilit nitong sila nanay. Dahil pag pinipilit nga daw nila ito, ay nagagalit itong si Kyla. Kaya hindi din nila alam kung ano yung gagawin nila dito kay Kyla. Kaya ang sabi nga ni nanay, ay gusto niya na ito si Kyla ay maisama nito sila Papa Dins. Dahil dito kay Papa Dins ay kahit papaano ay napapasunod nila ito si Kyla. Lalo na nga pag si ka-business ang nagsasabi dito kay Kyla. Kumbaga itong si ka-business ay sinusunod nitong si Kyla. Dahil itinuturing ito ni Kyla na nakatatanda o parang tatay na daw niya. Kumbaga binibigyan niya ng respeto itong si ka-business bilang isang tatay. Kaya niya ito sinusunod. Kaya nga lang, ang problema dito ay ayaw namang sumama nitong si Kyla, Kyla Papa Dins. Ngayon paano nila ito maiipa-check up, maiipagamot? At doon sa plano ni Papa Dins na paturukan na lang itong si Kyla at hindi na lang dadaan doon sa oral na gamot ang paggagamutan dito kay Kyla, ay hindi din nila magagawa dahil nga ayaw sumama nito si Kyla dito kay Papa Dins. Kaya ito yung napakahirap dito kay Papa Dins bilang tumutulong. Gusto man nilang tulungan itong si Kyla gumaling, pero kung itong si Kyla mismo ang ayaw makipagtulungan para sa kanyang sarili. Dahil ang tingin nga niya sa kanyang sarili ay wala siyang sakit. Hindi niya tanggap na meron siyang sakit, na meron siyang depresyon. Basta ang alam lang niya ay ang problema lang niya minsan ay hindi siya makatulog. Yun lang. Kaya ang isa sa nakikita kong napakabisang paraan na pwedeng gawin nito sila Papa Dins ay ipasok na ito sa isang institution, sa isang mental hospital. Kasi halimbawa, napasama uli nila ito si Kyla dito sa ka-business house. Napacheck up uli nila. Napagamot uli nila. Sabihin na nating hindi na oral yung gamot na iti-take nito si Kyla. Sabihin na nating turok na yung gagawin paggagamutan dito kay Kyla. Pero kung ito'y nandito sa kanilang bahay, ay hindi nga nila ito mapasunod doon sa mga bawal na pagkain at bawal na inumin sa kanya. Kumbaga,
Iinumin din lang niya yung bawal na inumin para sa kanya, katulad nga ng Cobra, soft drinks. Kakain din siya ng mga bawal na pagkain, katulad ng mga matatamis na pagkain. Useless din lang yung gamot na itinuturok sa kanya. Kumbaga hindi din gagana yung gamot na itinuturok sa kanya dahil sa pagkain niya ng mga maling pagkain, ng mga ipinagbabawal na pagkain sa isang katulad niyang may sakit o may depresyon. Kaya mawala din ng kwenta yung gagawin pagpapaturok nila Papa Dins kung ito'y mananatiling nandito sa labas. Dahil nagagawa niya kung ano yung gusto niya eh. Hindi siya mapigilan. Dahil pag pinigilan mo siya, ay magagalit siya, magwawild siya. At natatakot din dito sila nanay na baka nga dumating sa puntong saktan sila nito. Kaya nakikita ko talagang isang magandang paraan para matulungan ng tuloy-tuloy itong si Kyla ay ipasok ito sa isang mental hospital. Ngayon, ang pinoproblema naman nila Papa Dins ay kung dadalhin nila ito sa isang mental hospital katulad ng Mandaluyong, ay mahusay sumagot itong si Kyla sa mga tanong. Kung ano yung tanong mo, nasasagot niya ng maayos. At alam naman natin na sa mga mental hospital ay pagka ganito yung pasyente ay hindi nila ina-admit. Nare-resetahan din lang nila ng gamot. Ayun nga yung problema. Yung mga gamot ay ayaw inumin nito si Kyla. Pero sa natatandaan ko kasi dito sa doktor na pinagpapagamutan nitong sila Papa Dins kay Kyla, nung ito'y kausap nila online, ay minabanggit ito na mas maganda kung ipapasok nga ito si Kyla sa isang institution o sa isang mental hospital. At nagsuggest pa nga itong doktor na ito na ang gusto niya ay siya yung tututok dito kay Kyla sa paggagamutan nitong si Kyla. Siguro may kakilalang isang private mental hospital itong doktor na ito o pinagtatrabahuhan niya na isang private mental hospital na gusto niyan doon ipasok itong si Kyla. Dahil may binanggit ito na doon sa isang public mental hospital ay dating doon siya nagtrabaho at hindi niya gusto ang serbisyo doon. Dahil yung ibang pasyente nga daw doon na medyo makukulit ay nasasaktan itong mga kawani ng hospital. At may mga case pa nga daw na yung mga babaeng pasyente doon ay naaabuso o nare-rape na mga kawani ng hospital na yon. Kaya ang gusto nitong doktor na ito ay siya yung tututok doon sa gamutan nitong si Kyla kung sakaling ito ipapasok sa isang mental hospital. Kaya sa tingin ko, dahil ito na rin yung nag-check up dito kay Kyla nitong una, ay magagawa nito ng paraan para maipasok ito si Kyla dito sa isang mental hospital na kakilala niya o maaari nga pinagtatrabahuhan niya. Siguro ang kailangan na lang i-provide nitong sila Papa Dins ay isang video na itong si Kyla ay nagwa-wild. At yung video na yun ng pagwa-wild nito si Kyla ay yun na yung magiging batayan para siya maipasok sa isang mental hospital. Kahit pa sabihin kaya niya sumagot sa mga tanong sa kanya. Kaya nga lang, nung isang beses nakausapin ni Papa Dins itong si nanay patungkol dito sa naiisip niya na ipasok itong si Kyla sa isang mental hospital, ay itong si nanay naman ang nagdadalawang isip. Dahil naaawa daw siya dito kay Kyla. Dahil nga pag ipinasok ito sa mental hospital, ay ang mga kasama ni Kyla doon ay yung mga katulad niya na may diferensya din sa pag-iisip o sa mentalidad. At minsan nga ay may mas malala pa kay Kyla. Kaya lang kung ang patuloy na paiiralin nitong si nanay ay yung awa niyang nararamdaman dito kay Kyla pag nandun na sa loob ng isang mental hospital, ay walang mangyayari dito kay Kyla. Hindi ito gagaling. Kaya dapat yung awa na yon na nararamdaman ni nanay, dapat isantabi niya muna yon para din sa kapakanan ng kanyang anak.
Dahil ito nga, nakikita natin na kung dito gagamutin itong si Kyla sa labas ng mental hospital, kung dito lang sa kanila, ay malamang sa malamang ay wala ding mangyayari ang gagawin nilang pagpapagamot dito. Dahil hindi nga marunong sumunod itong si Kyla eh. Yung simple nga lang na pagbabawal doon sa pag-inom ng cobra ay hindi talaga niya magawa o hindi niya masunod. Kaya kung paiiralin nito si nanay yung kanyang awa dito kay Kyla na ipasok doon sa isang mental hospital, ay sa tingin ko ay wala ding mangyayari. Sa tingin ko ay hindi nila tuloy-tuloy na maipagamot itong si Kyla. Lalo na nga itong pinapakitang behavior niya ngayon na hindi mapasunod nila Papa Dins. Ayaw magpa-check up. Paano nila maipagamot yan? Hindi naman nila pwedeng kaladkadin yan na parang bata pag ipapagamot. Ito naman sila Papa Dins ay always ready yan kung ano yung magiging desisyon ng pamilya. Kung ipapasok ba sa mental hospital, ay nandyan lang yan sila Papa Dins. 100% tutulong yan. Dahil ang gusto nga nila ay tuluyang gumaling itong si Kyla sa kanyang sakit o sa kanyang depression. Kaya sana ay mapag-isipan na ng maayos nitong sila nanay yung talagang tamang desisyon nila para dito kay Kyla. Sana maging bukas na sila doon sa dapat ay talagang maipasok ito si Kyla sa isang mental hospital. Dahil sabi ko nga, mahirap itong ipagamot si Kyla kung ito'y mananatili lang dito sa labas o hindi nila ipapasok sa isang mental hospital. Ay doon kasi sa mental hospital, wala siyang magagawa doon. Obligado siyang inumin ang gamot dahil ang magpapainom sa kanya doon ay yung mga kawani ng hospital. Hindi siya makakabili doon ng cobra dahil hindi naman siya makakalabas doon. Kaya yung paggaling nito si Kyla ay magiging tuloy-tuloy yan. Katulad halimbawa nung si Ramil, kung natatandaan niyo itong si Ramil, na isa din sa tinulungan ni Papa Dins na may depression. Noong una makilala ito nila Papa Dins, hindi ito makausap ng ayos. Pero nung maipasok ito doon sa mental hospital, sa tulong na rin ng magulang nitong si Ramil, ay after 6 months nung balikan nila Papa Dins, ay maayos na ito si Ramil. Nakakausap na nila ito ng maayos. Bagamat hindi pa fully recover itong si Ramil, ay napakalaki ng improvement nito sa kanyang naging sakit na depression. At tuloy-tuloy pa rin sa paggagamutan itong si Ramil. Kaya may posibilidad o malaki yung posibilidad na tuluyan itong gumaling. Kaya kung itong si Kyla ay may pasok sa isang mental hospital, ay napakalaki ng posibilidad na gumaling ito. Ika nga'y nasa 99.9% ang pag-asa na gumaling itong si Kyla. Kaya lang, ay kailangan nga dito ng buong desisyon ng pamilya nito si Kyla, lalo na nga nito si nanay. Dapat mapagdesisyon na nila ito. Nasa lalong madaling panahon hanggat hindi pa ganun kalala itong si Kyla, ay makapagdesisyon na sila na ipasok itong si Kyla sa isang mental hospital. Yun lang yung nakikita ko na isang mabisang paraan para itong si Kyla ay tuluyan ng gumaling. At yun guys, paano po, hanggang dito na lang muna ulit po itong aking reaction video. At sana po ay naibigan nyo itong aking ginawang reaction video ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at patuloy na nanonood po ng aking mga upload video. Sana po ay hindi kayo magsawa sa pagsuporta po sa aking munting channel. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At kung may mga opinion naman po kayo, ay makicomment na lang po sa comment section. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa
ng New Jersey. Ma'am, shoutout po sa inyo. At yun, patuloy po ako nagpapasalamat sa wala nyo pong sawang pagsuporta sa akin at panonood po ng aking mga video. Maraming salamat po, ma'am. At God bless po sa inyo at sa buong pamilya nyo po. At yun, ingat po kayo lagi dyan. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.